meron na namang pong program, salamat na lang, regular nating napapanood si PRRD sa Gikan sa Masa para sa Masa. Salamat din po kay Pastor Apollo Kiboloy dahil binibigyan niya ng platform si PRRD para marinig ng taong bayan. Alam mo PBBM, kailan mo kaya ma-achieve ito, no? Yung tipong hindi ka na nga nakaupo sa pwesto pero ang dami pa rin nanonood ng program, ganyan, nai-interview ka pa rin. And take note, nag-post si PRRD kanina for the first time ever sa kanyang Facebook account, Facebook page niya. At least yung sinabi rin naman niya sa programa ni Pastor Kiboloy, ang kanyang pinost, pero ate, trending, 6 hours pa lang, 21,000 likes na mga ate at kuya. Ang daming nakaabang sa sa mga gustong sabihin ni PRRD. So kasi po yung itong video kasi, itong Gikan sa Masa ay 2 hours mahigit, 2 hours and 20 minutes kasi nakakatuwa si Pastor Kiboloy, mga ate at kuya. Hinahayaan niya si PRRD na sumagot. Hindi siya yung klase ng host at saka magandang character traits or quality ito ng isang host ng program na hindi niya ini-interrupt yung guest niya. Actually, hindi naman talaga niya guest lang si PRRD, parang tunay na talagang matalik na magkaibigan. Ito nga pong suot ni PRRD ay damit pa ni Pastor Kiboloy kasi binabanggit dito ni PRRD malakas daw siyang magpawis, ganyan, lalo kapag nininervyos or something. So, kinuwento rin niya dito yung pagkalaglag niya sa hagdanan, hindi naman daw malala, nakatayo pa naman siya after niya malaglag sa hagdanan, ganun-ganun, pero kailangan pa daw magpa-ospital. Daming kinuwento ni PRRD, sabi niya parang itong ang pagkakaroon natin ng gadget, hindi alam kung blessing or curse ito kasi every time he goes, ang mga tao pag nakikita siya, pinipicturan, PBBM, kailan mo ma-achieve ang ganitong popularity? Sabi nga po si PRRD nung tumakbo, 2 governor lang ang sumuporta, si Senadora Amy at saka may isa pa siguro. Gobernadora lang ba dati si Senator Amy nung panahon yun? I think so, kasi 2019 yata nanalo 2016 natalo si PBBM sa elections, 2019 nanalo si Senadora Amy bilang senator. Kaya ngayon 2025 tapos na yung term niya. So isa lang si Senadora Amy sa sumuportang politiko kay PRRD, pero dahil nga po sa ganda ng kanyang serbisyo, ang mga mayors, governors at kung sino-sino pa ay naging malapit kay PRRD, no? Grabe yung pasasalamat, pati yung kanilang mga constituents, syempre, yung mga nasasakupan ng mga local government officials na yan, kasi nga po si PRRD, ibinuhos niya ang lahat ng pera, sabi nga, di ba? Ibinigay niya lahat ng pera sa mga gobernador at kung sino-sino pang local officials para po mapaganda naman ng mga politikong yan ang kanilang nasasakupan. So eventually dumami po ang mga supporters ni PRRD, di ba? Pero may isang nag-walk out at nag-resign kanina at siguro ay na-pressure. Pag-usapan natin yun mamaya. After pangalanan si PRRD na malaking banta sa Kongreso, nag-resign. Mamaya po yan. And siguro pag-usapan din natin yung pagpaparinig ni Sandro pala yun. Sandro Marcos at ni Tamba, gusto na talagang pumalag kay PRRD. Mamaya natin discuss, ha? Maybe separate live na lang mga adat kuyang, alay ng pangako, di ba? Mag-like kayo dyan. Salamat, 100 na yung likers. So, dito po, going back, wala na, hindi mo kaya PBBM si PRRD, hindi kaya ng ng phony na or pretend na public service ang, 'di ba, yung genuine na compassion ni PRRD sa tao, at ganun yun di ba? Kayoko Miyagi, thank you so much. Iba nagustuhan si PRRD ng tao dahil nakikita sa kanyang performance. Ngayon kasi puro parang masyadong binibenta si PBBM ng media as a great leader, and even ng mga ensaymada vloggers, ng print media, ng radio at kung sino-sino, 'di ba? At ng mga politiko. Parang at may tawag diyan masyadong overrated, parang ganon. Overrated si PBBM. Parang grabe yung pagsi-sales talk sa kanya. Parang kakanin yan masarap talaga to, no? All natural ingredients, hindi tinipid sa gatas, sa gata, sa malagkit, sa latik, sa kung ano-ano pang sahog. Ganun ang ganap no? Masyadong sales talk. Pero nung kainin mo at tikman mo, din pala, very mediocre, lagapak. Ito na yung sinasabi yung espesyal na kakanin.
masarap pa yung nabibili kong tig sa 10-20 doon sa Palagadlad. Palagadlad. Whereas PRRD, nakita po talaga ng tao, di ba? No? Low-key lang, palamura pa nga, sabi, kumbaga, ang kakanina yan, Diyos ko po, kakanina hindi masarap. Oo, palamura eh. Di ba? Bastos ang bunganga, so pwede na sabihin, panis yan. Pero nung natikman mo naman dahil, talagang parang food for the goods, sabi nga ng mga Ensaymada vloggers. Parang food for the goods sa sarap, no? Food for the gods. So, pinaliwanag ni PRRD dito na kung ano yung pwedeng maging dahilan kung bakit makukudita si PBBM or mag-aaklas ang ating mga naka-uniforming mga personnel. Okay? Pwede talagang mag-aklas unless takot sila sa ahas. So, ang tanong nga po, oy mga sir, no, mga kasundaluhan, mga militar, hello lahat, PNP, lahat na. Mga sir, lahat po ng mga naka-uniforme ngayon na under sa executive branch, kayo po ba ay takot sa butod na yan? Kasi sa tingin ko, hindi kayo takot kay PBBM. Mukhang lambutin eh. Kay PRRD kayo takot for sure. Pero yung takot nyo kay PRRD, nandun yung paggalang din. Takot pero may paggalang, di ba? Takot pero may pagmamahal. Parang magulang. Kasi Tatay Digong, nakilala nga si PRRD as Tatay Digong. Whereas yung ngayon, para lang tong kuya si PBBM ng mga opisyales natin, di ba? Pero for sure hindi sila takot dito. Hindi naman matapang to eh. Hindi naman to masakit magsalita. Pero sabi nga ni PRRD, kung gusto niyang iresolba ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ni PBBM, isang salita lang yan. Ayoko ng korap, kulong. Ganun yon. Sipa sa pwesto kung korap. Ganun lang eh. So yun nga po ang dahilan, sabi ni PRRD, pwedeng makudita ang isang pinuno at base na rin sa mga nakaraang kudeta, kasi kay Cory nun ilang beses ng 5, 6 na beses hindi na nag-succeed. Alam niyo kung bakit hindi nag-succeed ang kudeta dati kay Cory? Dahil nakikialam ang anemika. Well, the Washington DC at least, no? So ngayon, kakampi ni PBBM ang anemika. So kung makudeta man siya, for sure hindi magtatagumpay, right? Lalo't iilan lang naman, mga retired generals pa, hindi yun talaga nakaupo. Syempre may risk pa rin ng kudeta kasi pwedeng pati si VP Sara mawala din sa pwesto. Kasi pag may coup, ang mamumuno sa Pilipinas, mga militar. Pwede nilang, di ba, baka ang iba sa kanila ay sakim sa power, hindi nila ipaubaya kay VP Sara yung posisyon kahit yun yung mandate. Kung nga yan eh, di ba? So, pero niliwanag ni PRRD at panonoorin po natin ngayon na sa tingin niya hindi corrupt si PBBM. Kasi sa personalidad ni PBBM, I don't know, depende lang din siguro sa basa natin. May mga tao kasi na malakas ang loob talaga eh, no? Like, mahalata mo na kaagad mukhang magnanakaw to ha. Mukhang malingon ka lang, dekwat na yung wallet mo. Di ba ganun yun? May mababasa mo yun sa tao eh, di ba? Yung, ay, wala akong tiwala sa kaibigan kong ito, no? For sure, kumurap lang ako dito, limas ang laman ng wallet ko or tangay ang cellphone ko. Sa personality kasi ni PBBM, mukhang hindi siya ganun, right? So mukhang hindi siya talaga mangdedekwat. Kaya lang, kung aware siya na rampant ang corruption at pagnanakaw ngayon sa gobyerno, ano naman ang ginagawa niya? Meron ba siyang ginagawang aksyon? Naging part ba ito ng kanyang SONA na susugpuin niya ang corruption? Wala tayong narinig about corruption, mga ate at kuya. At yan ang sinasabi ni PRRD na pwedeng maging dahilan kung bakit makukudita siya. Pakinggan po natin ang ating dating Pangulo. Pero ang pinaka issue talaga na courtesy of SMNI, pag may corruption sa gobyerno and it's rampant, yan, uncontrolled and unabet, yung uncontrolled, walang makukontrol. Pero as long as there is the sense of at least may ombudsman, taong bayan, or the president himself, he should know. oh, The president should know because he has at his disposal every information that he can Intel. use to counter the threats to democracy. So walang problema yan. Marcos should know
kung saan yung mga weak points, especially corruption. Doon siya concentrate. Okay, nabanggit din dito ni PRRD mga ate at kuya na usually daw ang mga institutions na corrupt, customs, right? Even BIR, nabanggit dito ni PRRD. So, customs, di papasok dito yung smuggling. Hindi ba rampant ang smuggling ngayon mga ate at kuya? Hindi ko pa na-discuss ha. Pumasok yung cocaine dito, nahuli. Sa airport, cocaine. My God, may orders na ng cocaine. So, yung na-vlog ko sa Harapan, hindi ko lang alam kung napanood nyo, pero pwede nyo punta yung Harapan channel na yung 10K ayuda na 8,000 yung kinakalta sa 10K at 2K lang ang nare-receive ng mga recipient. Hindi ba corruption yan? Yung talamak na drug trade ngayon, hindi ba sign of corruption yan? Bakit kalat ang droga sa bawat syudad, probinsya, bayan? So, ibig sabihin, yung mga local government official tinotolerate or hindi nila kaya ang drug trade? Tapos kung magmalaki ang gobyerno ito, successful daw ang kanilang kampanya kontra droga. Paano magiging successful yun? Ay walang takot ang mga, Diyos ko po, ang adik baga kayang sindakin ng gobyerno ngayon. Ang mga pushers kayang sindakin? I don't think so. O walang napapatay eh. Ay ganun talaga sa gera, may casualties. O, eto pang example, kayo na magsabi kung hindi ito sign of corruption. Meron na namang nanalo kahapon. Parang linggo-linggo may nananalo, 2, 3, loan better, kineme. Loan, loan winner naman ang ginamit na term ngayon, pero loan better yan kalimitan. Andaling manalo sa loto. Sabi nga po ngayon this is from GMA, may nagsabi nga po na parang mas madaling manalo sa loto ngayon kesa maging 20 ang kilo ng bigas. Totoo. Dati ang loto, 1 month wala pang manalo-nalo kasi ang hirap ng combination, lalo mga 655. May 655 pa. Yung mas maraming bola ang i-draw or something. Ngayon, ang daling manalo sa loto. Sabi nga ni Fiscal Darwin, mag-file ako sa court ng change of name. From Mr. Darwin Cañete, magiging Mr. Loan Better. Laging panalo sa loto si Mr. Loan Better. Diba? Loan Better wins, kinemi, gano'n. Ang tanong, Mr. baga yung loan better? Baka Mrs. yan eh. Diba? May naririnig tayo na kapag may mga nakakamkam, dumidiretso dyan sa malaking bahay sa Ilog Pasig, from LTFRB ba yun? Yun, LTFRB. May whistleblower. Kailan kaya magkakaroon ng whistleblower ang Kongreso naman? Right? Kahit mga empleyado lang ng mga kongresista. Ibulgar nila kung paano ginastos yung MOOE na binabanat-banata ni SAS ngayon. Sana lumabas na ang mga whistleblowers. Hindi naman kailangan ikudita ba? Kailangan yung prutas na parang puwet. Peach ba yon? Lagyan mo ng M yung peach. Baka pwedeng maging grounds for kineme, di ba? Ang rampant na corruption. Huwag naman sanang umabot pa sa coup d'etat kasi magulo yan. And baka nga po malagay din sa alanganin si VP Sara kasi baka mamaya yung magti-take over na militar, kamkamin din talaga yung power at hindi na ipaubaya kay VP Sara. Pero ang corruption, ako na magtatanong sa inyo, malala ba o hindi? Ay mismong House of Representatives nga binabanata ni PRRD, the most corrupt daw institution, I think. Kaya pumapalag ngayon si Tamba, pati si Sandro nagpaparinig. Malaking threat si PRRD. Pati si SAS, number 1 sa listahan. At kung ano-ano pang korupsyon ang maririnig ninyo, ayuda, ayan, sa agriculture, di ba? Gusto ng Pangulo, import ng import, wala naman pala talagang kakulangan sa bigas, gusto na niya, excited siya mag-import, wala silang nagawa kundi ibulgar na may mga hoarders at smugglers. Ang tanong, may nakulong? So dahil nga po, ano sa tingin nyo, bakit walang napapakulong? Lampabaga ang gobyerno ngayon? Lampa? Lame? Walang takot eh.
Sabi, bilang na ang mga araw. O, ayoko na magbilang, lagpas 3 buwan na, di ba? Baka mag-4 na buwan na nga. Wala pang napapakulong. O ay kapag kaganyan na hindi takot sa pamahalaan ang mga loko-loko, and even yung pamahalaan talaga yung nag-execute, pati ngayong Okada, mga ate at kuya, hindi ko pa nabanggit, o pati hindi lang buwis ng taong bayan ang nakakamkam, allegedly yung Okada nakakamkaman din. So sino ang magaganahang magnegosyo sa Pilipinas niyan? O i-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.